Hindi muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga motoristang mahuhuling may paglabag sa batas trapiko ayon sa Land Transportation Office. Nagpaalala naman ng Metro Manila Development Authority na may kakaibat na responsibilidad ang pagmamaneho. May unang balita, si Von Aquino. Minsan na raw natiketa ng delivery truck driver na si Lawrence dahil sa attended illegal parking. Pag yung mga customers is gaya nito, walang maayos na parking para sa mga magde-deliver. Ano po, ganito lang po, talagang nakaano lang po kami dito sa kalsada, nakapark. Tsamba. Ano po, kung may mga mangulit. Swerving naman daw ang naging violation ng taxi driver na si Bong. Talagang kasama sa trabaho yan eh. Kasama sa trabaho. Pero konting ingat lang. Sa datos ng MMDA Traffic Ticket Management Division nitong 2025, nangunguna ang illegal turning sa mga kadalasang traffic violation ng mga motorista. Sumunod ang unattended illegal parking, disregarding traffic signs, number coding scheme at attended illegal parking. Ang mga ito nila ay kombinasyon ng mga natikitan sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP at Physical Apprehension. Yung mga drivers talaga na siyempre, kung ano ang convenient kahit na illegal at nakaka-apekto sa ibang mga motorista, ginagawa. Halos hindi anya nagkakalayo ang mga bilang ng mga violations na ito sa mga traffic violations noong 2024. Para ma-forward lang ng ating mga kababayan na huwag nyo nang gawin yan at ma-apektuhan ang inyong, especially sa renewal ng lisensya at ng sasakyan. Batid naman daw ng MMDA na mga traffic violations ay nangyayari talaga sinasadya man o hindi. Pero paalala nila, ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad para sa kaligtasan ng lahat. Ang mga lisensya naman ng mga mahuhuling traffic violator, hindi na muna pwedeng kumpiskahin alinsunod sa utos ng Transportation Department sa Land Transportation Office. Pagka po sila ay nahuli, yung ticket po, kukunin yung details nung nasa license. Then, i-encode po doon yan pagbalik po sa nila sa, for example, sa amin, sa Central Law Office, para ho mai-alert online yung pinaka-details nila. Mula sa dating 15 calendar days, 15 working days na ang inilaan para maresolba ang mga kaso. Ibig sabihin, hindi nakasama sa bilang ng araw yung mga holiday at weekend. Kung di maayos ang kanilang kaso sa loob ng 15 working days, saka lang babawiin ang lisensya o kaya ipapatawan ng automatic suspension. Ang bagong pulisiyang yan, plano raw questionin ng isang mambabatas. Nahuli ka on a Saturday, hindi ba? Tapos nahuli ka ulit on Wednesday, hindi ba? Malalaman po ng traffic enforcer on Wednesday kung nahuli ka ng Saturday. I don't think so. Nakasaad daw kasi sa traffic code na 15 calendar days ang inilaan para sa pagresolba ng traffic violation. Sa ngayon po doon sa direktiba po ng DOTR, temporary muna, siguro magbabalangkas pa ng mas magagandang mga rules. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.